Good morning po, Happy Sunday Church. Isa po ulit bagong umaga at bagong araw to praise our God. And I just want to say this verse, 2 Corinthians 12 verse 9. But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly about my weakness, so that Christ's power may rest on me. Surely God's grace can make us complete, and by His grace, we become His people. So join us as we have this worship to our God. So remember
Lord, and know that God is bigger, God is stronger, and He is higher than all things. So you have that assurance, so just trust in God. Water you turn into wine, open the eyes of the blind. There's no one like you, none like you. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Let us declare, our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Into the darkness you shine, out of the ashes we rise. There's no one like you, none like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Let us declare that our God is bigger, our God is greater, our God is stronger. And God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, Lord, you are greater. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Then what can stand against? Then what can stand against? Lord, we thank you for your goodness. Thank you for your love. Let our hearts be set on you, God. May we just bless your name this morning. I abandon every distraction. My attention is set
good morning po sa inyong lahat. So, kami po pala ang Team Church. And for today, for the Sunday service, kami po ay naatasan na maghandog ng isang special number para sa ating Panginoon. So, kamusta pala kami dito sa church for during ECQ? So, ako po, I praise God and sobrang thankful po ako kasi nabigyan po kami ng pagkakataon na mag-work from home. And although malaking adjustment siya sa business and sa mga employees, but still, naisa katuparan siya and 2 months na kaming naka-work from home. May struggle every day, technical issues man to or whatnot, but still, nai-arouse yung everyday and also may provision sa pangangailangan namin. And ganun din, kahit naka-lockdown or naka-quarantine, tuloy pa rin yung buhay. So, ikaw Tita, kamusta ka during ECQ? ECQ po ay napakaisang dagok pagsubok sa buhay natin dahil unang-una po kasi ako po ay laging nasa labas, naghahanap buhay para po makatulong sa pamilya. Then, for the first week po, hirap po ako mag-adjust sa oras, sa paggalaw ko dahil naka-ECQ, bawal pong lumabas. So, ang ginawa ko po ay nag-pray, ninyo po kay Lord na Panginoon, gabayan mo ako for this COVID-19 sa bawat isa po namin, Panginoon, na sa mundo na ating ginagalawan ng Panginoon ay isang pagdagok at ito po ngayon nagkaroon po kami ng isang para hindi kami mainip. Nagkaroon po ng prayer meeting every Wednesday. Then Friday po, Bemen via Zoom po. Ang Sunday po worship, ginaganap din ng every Sunday. So, laking pasasalamat po sa Panginoon dahil 2 months na kami narito at nakakagalaw naman ng maayos. So, praise God for this day na binigay sa Panginoon na kami po ay gumawa ng isang natasan ng mawit na para mawit ng handog para sa Panginoon for this Sunday. Ayan. So, yung title po ng kanta is Mga Pangako Mo. So, napaka-meaningful ng kanta for during this time kasi yun lang yung mapapanghawakan natin for everyday, yung mga pangako ng ating Panginoon na never niyang parang never niyang hindi tinupad. So it's all of His promises are available for us to take. So kung alam niyo po yung kanta, sabayan niyo po kami.
Sunday, everyone. God bless us all. Praise the Lord. Purihin po ang ating Panginoon for another worship service na ating ginagawa ngayon. It's a Sunday morning and a great opportunity to be together once more, mga kapatid, sa ating online worship service. And today, my message is entitled, For a Time Like This. Mga kapatid, handa na po ba kayo para sa isang mensahe na hindi po isang chapter, hindi isang verse, kundi isang libro? Yan. Ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang Book of Esther. I would like for you to imagine yourself. No? Ilagay niyo po yung inyong mga sarili. Okay? Sa pagkakataong ito. Imagine that you are an orphan. Wala kang mga magulang. Tatay, nanay. And you are being raised by a cousin, no? Isang pinsan, and you are alone in a place that is foreign to you. Okay, nasa ibang bansa ka, and always wondering. And you always niisip mo, okay, na saan ka ba talaga nagmula? You're confused. And then suddenly, you are forced into a marriage sa isang kasalan. Right? And ikaw ay ikakasal sa isang lalaki na hindi mo naman mahal. And ikaw ay malalagay, magkakaroon ka ng isang katungkulan na hindi mo naman hinangad o pinangarap. And you will remain. Okay? And ikaw ay pinili, no, ng isang tao, isang hari, pero ayaw mo naman. This is the life of Queen Esther. Yan. Maaring sa ganong kalagayan, maaring makaramdam siya ng pagkaawa sa kanyang sarili. Inisip niya na this is unfair. And she was born, okay, without parents, or kasi namatay na yung mga magulang niya. And all of her suffering. And she was forced into a role that could easily rob her of her dignity and her faith. She could have given up. She could have sunk into despair, but instead, Queen Esther became a hero. She kept her faith and her dignity. She refused to give up even when everything seemed lost. She took her tragic story and used it to transform her life and a country. Yan, napagandang kwento po mga kapatid. Isang antabayan po natin. Papakinggan natin at alamin natin ano nangyari. So, ang kwento ni Esther, kailan po ba ito nangyari? Ito po ay nangyari noong mga panahon na kung saan sila po ay nasakop, okay? Una ng mga Assyrian, yung Israel, yung Northern Kingdom, and then sinakop ng Babylon ang Southern Kingdom, ang Judah. And then si King Cyrus of Persia ay inalaw na, no, pinayagan ng makabalik ang itong mga after 70 years, no. After some time pinayagan na sila ni King Cyrus na makabalik doon sa Jerusalem. At pinangunahan niya ni si Zerubbabel, si Nehemiah, si Ezra. And
sa pagbalik po na yon, no, may mga naiwan sa Persia. Ito na nga po, no, si Queen Esther. May mga naiwan pa ron. Maaring kaya sila nagpaiwan kasi yung Jerusalem, ito po ay meron pang civil war, okay, magulo pa. At maaring siguro inisip nila na mas mabuti pa na mag-stay muna sila doon sa Persia. And the author of this book is unknown. Pero maraming mga nagsasabi na maaring ito po ay si Mordecai. Wala po tayong mapagbabasihan kung siya po talaga, pero yun lamang po yung kanilang opinion. Now, the outline, no, bibigyan ko po sa inyo yung outline natin sa Book of Esther. Unang-una po dyan yung the transition. Pangalawa, yung throne. Number 3, yung threat. And then number 4, yung triumph. Okay? So, tingnan na po natin. The transition. Simulan po natin sa chapter 1, verse 1. Ito po ang sabi po, no? This is what happened during the time of Xerxes. Okay? Xerxes. The Xerxes who ruled over 127 provinces stretching from India to Kush. So napakalawak po ng kanyang kaharian. Napakarami, no, ng kanyang nasasakupan. Si King Xerxes, okay, kilala rin siya sa pangalang Ahasuerus. Yan, no? Yung Ahasuerus, yan po yung kanyang Persian name, at yung Xerxes, yan naman po yung kanyang Greek name. He reigned his kingdom for 21 years. So matagal-tagal din po siyang naghari. Now, in the 3rd year of his reign, okay, he gave a banquet for all his nobles and officials, the military leaders of Persia and Media, the princes and the nobles of the provinces were present. Napakaraming tao. Okay, mayroong isang piging, mayroong isang handaan, maraming pagkain, maraming inumin. For a full 180 days. Okay, 180 days. Yan po ay 6 months. So, napakatagal na handaan. Ano po? Okay lang ka umattend ng isang pagtitipon, ng isang kainan, tumagal ng 6 na buwan. Napakayaman nitong si King Xerxes. He displayed the vast wealth of his kingdom and the splendor and glory of his majesty. Pinagyayabang niya ang kanyang kayamanan, ang kanyang kaharian. When these days were over, nung matapos na yung 180 days, siguro parang gutom pa siya o hindi pa siya nasisihan, nagkaroon pa ng extension na 7 araw. Okay? When these days were over, the king gave a banquet lasting 7 days in the enclosed garden of the king's palace for all the people from the least to the greatest who were in the citadel of Susa. Okay, yung Susa po, yun po yung city na kung saan ay nandun yung kanyang kaharian. Ito po yung sentro ng kanyang ng Persia, no? Nandito po siya nakatira. Now, si Queen Vashti, okay? Si Queen Vashti, meron din siyang sariling handaan, no? Also gave a banquet for the women in the royal palace of King Xerxes. Now, on the 7th day, when King Xerxes was in high spirits from wine, medyo nalalasing na, he commanded the 7 eunuchs who served him, Mehuman, Bista, Harbona, Bigta, Abagta, Setar, and Karkas to bring before him Queen Vashti. No? Pinatawag niya ang reyna. Wearing her royal crown in order to display her beauty to the people and nobles, for she was lovely to look at. Gusto naman niyang, after niyang ipagyabang ang kanyang nasasakupan, ang kanyang kayamanan, mga kaharian, at ngayon naman, gusto niyang ipakita ang reyna. But, when the attendants delivered the king's command, Queen Vashti refused to come.
Then the king became furious and burned with anger. Okay, no? So nagalit ang hari dahil hindi sumunod. So nakita natin dito na si Queen Vashti medyo hard-headed, matigas din ito. Okay, hari ang nagpatawag. Gusto niyang ipakita ang kanyang kagandahan sa kanyang mga kaibigan, pero hindi po siya tumalima. Kaya po, si King Xerxes, siya po ay nagalit and pinatawag niya ang kanyang mga royal advisors at naisip nila na palitan na itong si Queen Vashti. Kaya nagkaroon ng kasulatan na magkakaroon na ipapatawag ang lahat ng mga pinakamagagandang dalaga sa lahat ng nasasakupan ng hari na ito. At nagkaroon ng sinatawag natin ng beauty pageant. Lahat sila ay dinala doon sa kaharian at isa-isa sila na inaharap sa hari na ito upang siya'y makapili. Pangalawa, the throne. Now, there was in the citadel of Susa a Jew of the tribe of Benjamin. Okay, remember the 12 tribes and Benjamin. Okay, so yung bunsong anak ni Jacob. And sino yung unang hari ng Israel na isang Benjamite? Okay, kilala nyo? Yan po ay si King Saul. Yan. So itong si named Mordecai, no? Ang pangalan niya si Mordecai, son of Jair, the son of Shimei, the son of Kish. So directly related itong si Mordecai kay King Saul, no? The first king of Israel. Itong si Mordecai, no, who had been carried into exile from Jerusalem by Nebuchadnezzar, king of Babylon, among those taken captive with Jehoiakim, king of Judah. Alright, so nung sinakop ni Nebuchadnezzar, the king of Babylon, ang Jerusalem, kasama po itong si Mordecai na nahuli o idinala sa Babylon. Mordecai had a cousin, meron siyang pinsan, named Hadassah. Okay? Whom she had brought up because she had neither father nor mother. This young woman, who was also known as Esther, had a lovely figure and was beautiful. Mordecai had taken her as his own daughter when her father and mother died. So ito pa lang si Mordecai, no? Mayroon siyang kasama na bukod sa hari na si Chin. Medyo mahirap banggitin. Okay, sorry po. No? So ngayon, itong si Mordecai, mayroon siyang pinsan, okay? Yung kanyang Hebrew name ay Hadassah. Yan. At yung kanyang Persian name ay Esther, meaning star. Oh, ang gandang pangalan, di po ba? Ang description po sa kanya, a young woman who was also known, she had a lovely figure and was beautiful. Ayan. So, dahil wala na siyang mga magulang, itong si Esther, si Mordecai na ang nag-alaga sa kanya. Tumayong bilang kanyang mga magulang. So, meron niyang process before yung itong mga babae na ito ay dadalhin sa hari upang tignan ng hari at titignan niya kung sino yung papasa para maging reyna niya. Okay? May mga may mga proseso pa, pinapaganda sila, lalo silang binibigyan ng pabango. Okay? Now, when the turn came for Esther to go to the king, no? Si Esther na, napakaraming babae niyan, nakapila sila. Now, when the time for Esther to go to the king, she asked for nothing other than what Hegai, no? Si Hegai, siya po yung nakapag-alaga, siya yung responsible sa lahat ng mga babae na ito. No, lalo silang maganda na, pinapaganda pa, no? Lahat, no, yung kanilang mga this Hegai, no, he sees to it na talagang presentable,
at maganda ang mga babae. Okay? Siya yung eunuch, no, na in charge doon sa harem, no? Yung harem isa sa itong palasyo na lahat ng mga babae ay nandoon. And no, humarap na si Esther sa hari. Ito pong sabi ng Bible. And Esther won the favor of everyone who saw her. Paglabas ni Esther, maraming magandang babae, no? Oh, lahat sila. Okay? Kumbaga, hindi ka pwedeng pumunta doon. Oh, imagine nyo, Miss Universe, di ba? Oh. Di ba? Pero nung lumabas na si Esther at nakita siya ng lahat, sabi ng Bible, Esther won the favor of everyone who saw her. What make Esther to be different? Kumbaga, may kakaiba sa, siguro yung kanyang tayo, no? Buhok ba, katawan, muka, hindi natin alam. Pero lahat sila namangha. Lahat sila napatingin. Okay? There were so many beautiful women. Araw-araw nakikita mo itong mga maganda nito. Pero nung makita nila si Esther, everyone was, no? Siguro napangangay yung mga bibig nila. Sino ito, di ba? So, now, eto na. So, lahat ng tao nakakita sa kanya, na-attract sa kanya. Now, the king, no, yung hari na mismo. Kasi yung hari ang magdidesisyon eh. Now, the king was attracted to Esther more than to any of the other women, and she won his favor and approval more than any of the other virgins. So, he set a royal crown on her head and made her queen instead of Vashti. Can you imagine, sa isang paligsahan, no? Just imagine, no? Sabi ko, Miss Universe. Nung makita na itong si Esther, tapos na ang paligsahan. Finished. May nanalo na. Ganun po ang nangyari. Hindi na kinakailangan pang tignan ng hari yung iba pang mga kandidata. Nung makita siya ng hari, immediately, na-attract yung hari, na in love. Ganon. No? Dahil sobrang ganda nitong, ano kayang klaseng, ano bang itsura nitong Esther na ito? Na lahat ng magaganda nandiyan na, nakapila na, wala kang makita siguro na, di ba? Lahat ng maganda sa lahat ng nasakupan ni Xerxes, nandun na lahat. Pero nung nag-stand out itong si Esther, natatangi talaga siya, nag-iisa sa lahat ng mga magandang babae doon. Kaya nung makita siya ng hari, immediately, pinili niya na itong si Esther para maging reyna niya. Nilagay ang korona at tapos na ang paligsahan. At naging masaya. Sana. Pero hindi po ganun din na nangyari. Kasi merong threat. After these events, no, so nakoronohan na ng ang bagong reyna, si Esther. At pagkatapos noon, sabi doon, King Xerxes honored Haman. Yan. Si Haman, son of Hamedata, the Agagite, elevating him and giving him a seat of honor higher than that of all the other nobles. So, ito pong si Haman, isa po siyang noble, no? Official sa palasyo. But, itong si Haring Xerxes, no? Na-please siya kay Haman at siya ay na-promote sa pinakamataas na posisyon. Siguro kung masabi natin, pangalawa sa hari. Siya na yung pinakamakapangyarihan. Siya na yung, kumbaga, siya na yung prime minister. Siya na yung mamamahala. Sino po ba itong si Haman? Gusto kong kilalanin natin to. Si Haman po, sabi po rito, no, ang description sa kanya, isa siyang Agagite. Yan. Ano po ba yung Agagite? Ang mga Agagite po, sila po yung mga Amalekites.
Yan. So, kung naalala po ninyo, itong mga Amalekites, balikan po natin sandali, no? Doon sa Egypt, through Moses, sa pamagitan ni Moses, ay pinatakas ang Israelites, no? Ang Jewish people doon sa Egypt. Itong mga Amalekites, sila ay kinalaban. No? Kumbaga, nagkaroon ng war between the Israelites and the Amalekites. Naalala nyo, nung si Moses, kailangan niya pang itaas ang kanyang kamay para sila'y manalo at pag binababa niya, sila'y natatalo. Dahil po doon, sila'y sinumpa ng Diyos, itong mga Amalekites, to be destroyed. Lilipulin sila ng Panginoon. Cursed sila eh. Now, in 1 Samuel 15, inutusan ng Panginoon si King Saul na lipulin ang mga Amalekites. Pero hindi tumupad si King Saul. Hindi niya pinatay si King Agag. Kaya nagalit si Samuel, di ba? Sabi nga ni Samuel, to obey is better than sacrifice. Kaya, nung hindi pinatay ni King Saul, si King Agag, si Samuel ang pumatay kay King Agag. Yan. So, itong si Haman, lolo niya si King Agag, isang Amalekites. Now, verse 2, no? Chapter 3, verse 2. All the royal officials at the king's gate knelt down. So, lahat po ng mga opisyal, lahat po ng mga dignitaries ng palasyo, nasa gate po sila. Ito pong gate po na ito, dito po ginagawa ang mga pagdinig, dito po yung lahat ng mga may problema, dito po. Okay, parang ito po yung kanilang courtroom nung mga panahon na yon. So, nandun po lahat ng mga dignitaries. All the royal officials at the king gates knelt down. Lahat, pag dumarating si Haman, lahat sila lumuluhod. And paid honor to Haman, for the king had commanded this concerning him, but Mordecai. So, si Mordecai, nandun din po siya. Isa na rin siya sa mga, siguro dahil si Esther ay isa ng reyna, maring na-appoint na itong si Mordecai para mapasama na dun sa mga dignitaries na yun, ano? Sa mga royal officials. Pero si Mordecai, hindi siya lumuluhod. Di ba? Itong si Haman, tsaka si Mordecai, meron silang, parang sabihin natin, malalim na karanasan sa bawat isa. When Haman saw, verse 5, no? Chapter 3, verse 5, when Haman saw, nung makita niya ni Haman na itong si Mordecai ay hindi lumuluhod, okay, would not kneel down or pay him honor, he was enraged. Galit na galit itong si Haman. In verse 6, yet having learned who Mordecai's people were, nalaman niya, inalam niya kung sino ba itong si Mordecai. Sabi rito, he scorned the idea of killing only Mordecai. Ang gusto ni Haman ito. Instead, Haman looked for a way to destroy all Mordecai's people. Lahat ng mga Hudyo. The Jews throughout the whole kingdom of Xerxes. Pinaplano ni Haman na gumanti. Ano po? Gantihan si Mordecai. Hindi lamang si Mordecai, kundi lahat ng mga Hudyo. Gusto niyang ipapatay sila lahat. Ang tawag po dyan, genocide. Lilipulin mo ang isang lahi. Ganun po ang nais niya, binaplano niya. Now, pumipili siya ngayon ng kung kailan niya ipapatupad ang kanyang plano na ito. Pipili siya ng buwan at araw kung kailan gagawin ang kanyang plano. At may napili na sila. In the 12th year of King Xerxes, in the first month, the month of Nisan. Right. The poor
o yung nag-cast lot, was cast in the presence of Haman to select a day and month. And the lot fell on the 12th month, the month of Adar. Okay? Nisan was the first month, and then the month of Adar is the 12th month. So, merong isang taon. Napakatagal naman po, ano? Okay? Pero, yun yung napili nila eh. Now, Haman said to King Xerxes, "There is a certain people dispersed among the peoples in all the provinces of your kingdom, who keep themselves separate. Their customs are different from those of all people, and they do not obey the king's laws. It is not in the king's best interest to tolerate them." Nagsumbong na itong si Haman sa hari tungkol sa mga Hudyo. Okay? "If it pleases the king, let a decree be issued to destroy them. And I will give 10,000 talents of silver to the king's administrators for the royal treasury." So, nagkaroon pa ng kumbaga yung pera. Oh. Meron pang 10,000 talents, no? Yung talents bigat po 'yun, timbang. 10,000 talents of silver to the king's administrator for the royal treasury. May pera kasama. So the king took his signet ring, yan, authority, from his finger and gave it to Haman, son of Hamedata, the Agagite, the enemy of the Jews. At nagkaroon ng kasulatan, gumawa ng kasulatan, at ito'y pinadala sa lahat ng mga probinsya na in the month of Adar, kailangan patayin ang lahat ng mga Hudyo. Nakakalungkot po, ano? Na sa history ng mga Hudyo, there are, actually, sa history po natin, maraming beses nang plinanong gawin na lipulin ang mga Jewish people. Fourthly, the triumph. In chapter 4, verse 1, Esther, when Mordecai learned of all that had been done, he tore his clothes. Yan, nung marinig ni Mordecai at mabasa niya ang kasulatan tungkol dito sa ginawa ni Haman na pagpatay sa lahat ng mga Hudyo, sinira niya ang kanyang damit, put on sackcloth and ashes, and went out into the city wailing loudly and bitterly. So nalungkot at siya po ay yung pong pagdadamit ng sako, yan po ay tanda ng matinding kalungkutan. So napansin po ito ni Esther at inalam niya kung ano ba ang nangyayari. What is the problem? Bakit nagkaganito ang kanyang tito? O parang tinuri niya ng ama, no, nag-alaga sa kanya. Si Hatak, no, assistant ni Esther, went out to Mordecai in the open square of the city in front of the king's gate. Mordecai told him everything that had happened to him, including the exact amount of money Haman had promised to pay into the royal treasury for the destruction of the Jews. He also gave him a copy of the text of the edict for their annihilation, which had been published in Susa, to show to Esther and explain it to her, and he told him to instruct her to go into the king's presence to beg for mercy and plead with him for his people. Ang instruction ni Mordecai para kay Esther, kailangan niyang makipagkita sa hari. At kailangan ipaalam kung ano ang nagiging problema. Kasi mamamatay sila. At hindi lang sila, kundi ang lahat ng kababayan nila. Kaya lang, hindi po ganun kadali yun na haharap sa hari. Kasi mayroong ruling sa palasyo
na kapag ikaw ay pumunta sa harapan ng hari nang hindi ka pinapatawag, pwede kang mamatay. At sabi ni Esther, it's been 30 days, no? Almost a month na hindi ako pinapatawag ng hari. Okay? So dito, masabi natin na parang may problema. Oh, na for 30 days, hindi ako gustong makita ng hari. Tapos ngayon pinapupunta mo ako. Mamamatay ako. Pero ang sabi ni Mordecai kay Esther, sabi niya, in chapter 4, verse 14, "For if you remain silent at this time, relief and deliverance for the Jews will arise from another place. But you and your father's family will perish. And who knows, but that you have come to your royal position for such a time as this." Yun po pala, no? Oh. Ang hamon kay Esther ay harapin mo ang hari. Kasi nilagay ka dyan ng Panginoon for a reason. Kaya nga po, ang sabi naman ni Esther, no, ang instruction, ang binalik naman niyang instruction kay Mordecai, okay, tipunin mo ang mga kababayan natin, kayo ay mag-fasting, mag-pray, 3 days. After 3 days, haharap ako sa hari, bahala na. If I perish, I perish. Matapang, ano po. In chapter 5, verse 1, on the 3rd day, ito na, no? So, after nila mag-fasting, mag-pray, lahat ng mga kababayan nila, on the 3rd day, Esther put on her royal robes. Yan. And stood in the inner court of the palace, in front of the king's hall. The king was sitting on his royal throne in the hall, facing the entrance. Bawal po siya doon. Yeah. Kung hindi siya pinapatawag, mamamatay po siya. Kung hindi magustuhan ng hari yung kanyang gesture, instantly, mamamatay po siya. Now, nakita ng hari si Esther. When he saw Queen Esther standing in the court, he was pleased with her and held out to her the gold scepter. No? Merong, yung mga hari, meron silang hawak na tungkod. And he held out to her the gold scepter that was in his hand. Tinuro si Esther. So Esther approached and touched the tip of the scepter. Kaya tinanong siya ng hari, anong yung kahilingan? No? So, na-spare. Hindi namatay si Esther kasi itinuro siya ng golden scepter. So, yun lang ang tanging paraan para hindi ka mamatay. Ang ituro ka ng hari at lapitan mo siya at mahawakan mo yung scepter na yun. At tinanong siya ng mahal na hari, ano ang iyong kahilingan? At sabi ng hari, even half, no, of the kingdom will be given to you. No, kahit kalahati, hilingin mo. Kahit ano. Parang sinasabi ng hari, no, ibibigay ko sa iyo ano man ang iyong naisin. Kasi sobrang na-pleased ang hari dito kay Esther. Pero ang kahilingan ng reyna ay ito lamang po. Okay? She invited the king and Haman to a banquet na handa ng reyna. And sa araw na yon, pinatawag si Haman, madali, at sila ay nagpunta doon sa reyna, sa bahay ng reyna, at sila ay nagkaroon ng masayang salo-salo. At habang sila ay nagkainan, tinanong siya ng mahal na hari, pangalawang beses, what is your request? At pangalawang beses niya rin sinabi na kung ano man ang iyong kahilingan, ano man ang iyong nais, ibibigay ko sa iyo, even half of the kingdom. So, kaya lang, itong si Queen Esther, okay, hindi niya pa rin binanggit ang kanyang kahilingan. So, bakit kaya? Hindi rin natin alam, ano? Maaari siguro yung timing. Ano kaya, no? So, dito nakikita ko, itong si Esther, she's very sensitive, no? Meron siyang discerning spirit. Kung kailan niya bibitawan yung kanyang request na isabihin sa hari na ito.
So instead, nasabihin niya, ang sinabi ng reyna, no, if you're pleased, sabi niya, kung ikaw ay nalulugod sa akin, nais kong muling imbitahan kayo bukas. Ikaw at si Haman. So, meron ulit invitation. Pinabukasan. Kaya itong si Haman, umuwi siya ng masayang masikip. Nakita nyo, no? Na itong si Haman, siya po ay masyadong self-centered, no? Lagi niyang gusto siya, ay nagpi-please. At one way, para mangyari ito is, biri mo, no? Siya lang ang bisita. Kasama niyang kumain ang hari at ang reyna. Kaya itong si Haman, sobrang yung pride niya, talong tumataas, at talagang masayang-masaya siya sa nangyari na yon. Kaya lang, pagdaan niya sa gate, nakita na naman niya si Mordecai. At hindi na naman nag-pay ng honor sa kanya. Kaya galit na galit siya. Kaya pag uwi niya ng bahay, okay, so bagamat masaya siya, kaya lang, ang problema, itong si Mordecai. Kaya ang advice sa kanya ng kanyang mga kaibigan at ng kanyang asawa ay magpagawa ng bitayan. Okay? 75 feet high. At natuwa si Haman sa request na ito, kaya dali-dali nagpagawa po siya ng bitayan na 75 feet high. Napakataas po niyan. Okay? At plano niya na itong si Mordecai, doon niya bibitayin. And then, chapter 6, ano? Nung gabi na yon, so after nilang magkaroon ng banquet, kinabukasan may banquet na naman, no? Imbitasyon ng mahal na reyna. So that night, nung gabi na yon, yung pagitan ng banquet, the king could not sleep, no? Hindi makatulog ang mahal na hari. So, no, may bumugulo sa kanya, meron siyang nagugulumihanan siya. So he ordered the book, no? Nagpatawag siya ng isang tao na namamahala sa mga libro. Okay? Ito yung libro na kung saan dito naka-record lahat ng mga kaganapan sa palasyo. So he ordered the book of the Chronicles, the record of his reign, to be brought in and read to him. So maraming mga libro ito, ha? So anong pipiliin mo doon? So tamang-tama yung nakuha na libro, no? Ang naka-record doon, si Mordecai. It was found, recorded there, that Mordecai had exposed Bigthana and Teresh, two of the king's officers who guarded the doorway, who had conspired to assassinate King Xerxes. Merong dalawang opisyal, si King Xerxes, si Bigthana at saka si Teresh, na nagplanong patayin ang hari. At ito'y narinig ni Mordecai. Nalaman niya ito. Okay? Record ito, ha? At sinabi niya ito kay Esther, at si Esther naman ay sinabi sa hari na imbestigahan, nalamang totoo, at nabitay ang dalawang ito. Naka-record ito. Sabi ng hari, na bigyan ba ng pabuya si Mordecai? Wala po. Wala pong nabigay na pabuya sa kanya. Tamang-tama, itong si Haman ay nandun sa court. Right? Nandun sa palasyo. Sining nandyan? Tinanong ng hari. Si Haman po. At pinapasok niya si Haman. Ang tanong ng hari kay Haman, Haman, anong dapat kong gawin sa isang tao na aking kinalulugdan? Naisip ni Haman, meron pa bang ibang taong kinalulugdan ng hari? Wala na kundi ako lang. Kaya sinuggest ni Haman sa mahal na hari, okay, para sa taong kinalulugdan mo, pasuotin siya ng royal robe, pasakayin sa karwahe ng mahal na hari. Okay? At habang may isang tao, no, isang royalty, isang dignitary na sumisigaw. Ito ang ginagawa sa taong kinalulugdan ng mahal na hari. At iikot sila sa buong bayan. Biglang sabi ng hari kay Haman, sige, gawin mo yan kay Mordecai. Alam niyo po,
Maaring nakakatawang istorya, pero itong galit na si Haman kay Mordecai, parang nagagatungan patuloy. Kaya nga po, nung matapos na gawin yun ni Haman kay Mordecai, sinutan niya si Mordecai ng royal robe, sinakay sa karwahe ng hari, at siya yung sumisigaw. Okay? Ito ang taong kinalulugdan ng mahal na hari. Kaya nung matapos po yun, umuwi si Haman, okay? Mordecai returned to King's Gate. So parang para kay Mordecai, okay, yung pangyari na yun is no big deal. Parang kumbaga maribigyan siya ng reward o hindi sa kanyang ginawa, okay lang kay Mordecai. Pero itong si Haman, sabi ng Bible, chapter 6 verse 12, but Haman rushed home, dali-daling umuwi, with his head covered. Tinakpan niya ang kanyang mukha. Kasi nahiya siya eh. Oh. Nakabalandray mukha niya doon. Pag-uwi niya, no, sinabi niya sa kanyang asawa, si Zeresh, told Zeresh's wife and all his friends everything that had happened to him. Kung nangyari na yon, pumunta siya sa palasyo para hingin na, no, na kumbaga yung nagawa na yung bitayan, bibitayin niya doon si Mordecai, hingi lang siya ng permission sa hari. Pero nangyari, nabaliktad pa ang sitwasyon. In-honor niya pa ngayon si Mordecai. His advisors, his wife, Zeresh, said to him, ito pong sabi nila, since Mordecai, before whom your downfall has started, is of Jewish origin, you cannot stand against him. You will surely come to ruin. Kilala nila ang mga Hudyo. In fact, kinakatakutan ang mga Hudyo. Bakit nila sinabi ito? Kay Haman. Okay? Now, while they were still talking with him, the king's eunuchs arrived and hurried Haman away to the banquet Esther had prepared. Naalala nyo, no? Diba? Kahapon, merong banquet, nandun si Haman, ang mahal na hari, inimbitahan ulit sila sa another banquet, at yun na yun. Kaya, habang si Haman, pinag-isipan niya pa kung anong nangyari, mga kaganapan, dinala na siya ng mga opisyal ng palasyo para pumunta doon sa banquet ng reyna. Magulo pang isip niya. Hindi pa siya nakaka-get over, nakaka-move on sa pangyayari na yon. Eto na naman. At habang sila ay kumakain, imagine nandun si Haman, tatlo lang sila. Si Haman, ang hari, at ang reyna. At tinanong ulit, habang sila ay kumakain, maring si Haman, tahimik siya, maring siguro, no, na hindi siya makangiti masyado, at talagang very confused pa siya sa mga nangyari. At inisip niya rin kung ano yung sinabi ng kanyang asawa. Na itong si Mordecai, ito yung kanyang downfall. Okay? Pero sa mga sandaling yun, nais niya munang kalimutan ng lahat ng yun. Gusto niya mag-concentrate sa harapan ng hari at ng reyna. At muli, tinanong ng hari, itong si Esther, ano bang yung kahilingan? Inulit ng hari, sabi niya, i-request mo lang, kahit ano, even half of the kingdom. Ang sabi ni Esther, mahal na hari, ayaw na sana kitang gambalain. May problema ako. Kung ang problemang ito ay maliit lang, hindi na sana kita kailangang gambalain. Pero may gustong pumatay sa akin at sa aking mga kalahi. Sabi niya. Habang itong si Haman, no, nag-usap yung reyna at yung hari, si Haman ay kumakain. No, siguro sa problema niya, nagugutom siya, ganun ba? At ito ngayon, no? Ngayon, ang sagot ng reyna sa hari, sabi niya, may nais pumatay sa akin. Sino yun? Sino yung nagnais pumatay sa'yo? Walang iba, kundi iyang si Haman. Napakasama niyan. Nung tinuro ng reyna si Haman, imagine nyo, no? Si Haman, no? Siguro may chicken pa sa labi niya. At
Bigla siya napatingin, napanganga siya. Hindi niya alam kung anong nangyayari. Sa sobrang galit ng hari, siya ay umalis. Lumabas siya doon sa dining area nila. Pumunta muna sa garden. At dahil sa alam na ni Haman kung anong mangyayari sa kanya, siya ay lumapit sa reyna at humihingi ng tawad. At yung sobrang, siguro, hinahawakan niya na yung reyna. At nung muling pumasok ang hari, nang makita niya si Haman na nasa harapan ng reyna, ang sabi ng hari, at mukhang gusto niya pang gahasain ang reyna sa harapan ko. Nung pagkasabi na yun ng hari, agad na tinakpan ang ulo nitong si Haman. In verse 9, Then Harbona, one of the eunuchs attending the king, said, A pole reaching to a height of 50 cubits, that is 75 feet, stand by Haman's house. He had it set up for Mordecai, who spoke up to help the king. The king said, Impale him on it. So they impaled Haman on the pole he had set up for Mordecai. Then the king's fury subsided. So yung ginawang bitayan nitong si Haman, siya ang nabitay doon. The triumph. Nagtagumpay po si Mordecai at si Esther. Now, in chapter 8, okay, lahat ng kayamanan nitong si Haman ay ibinigay kay Esther, at si Esther naman ay ginawa na si Mordecai tagapamahala ng mga kayamanan na ito at gumawa ng law. Okay? Itong si Haring Xerxes upang ang lahat ng mga Hudyo sa lahat ng kanyang nasakupan will be able to protect themselves sa lahat ng nagnanais na pumatay sa kanila, pwede silang lumaban. In chapter 9, ito yung sineselebrate, naging celebration ito sa Jewish calendar na in the month of Adar, yung Feast of Pur. Okay? Na kung saan sila po ay nagkakaroon ng joyous feasting, giving presents to each other. And then in chapter 10, si Mordecai po yung pumalit kay Haman sa posisyon. He became the second in rank to King Xerxes. I'll give you 3 lessons sa buhay po na ito ni Esther. Po? Number 1, calling. Number 2, courage. Number 3, commitment. Calling. God has a plan, no matter what. Ngayon, COVID time. Okay? Ngayon, tayo po ay nakastambay sa bahay. Ang church, sarado. Mga mall. Okay? Sometimes, God put us in a situation, sometimes difficult, minsan dangerous, like what happened to Esther. Mga circumstansya na ito. Ako, itong COVID na ito, sa tingin ko, ang Panginoon, meron siyang naisabihin sa atin. May panawagan siya. God is calling us. Walang aksidente. Ang calling na ito is live your life. Okay? Something that is greater than yourself. Huwag tayong makontento. So kung anong meron tayo, anong ginagawa natin, anong para sa Panginoon, kailangan makita natin saan tayo tinatawag ng Panginoon. Especially this moment, this time. Pangalawa, courage. We are given divine moments. Ito, divine moments po ito. Mga circumstances. At pag ito dumating sa buhay mo, kailangan mag-obey ka. Because God demands obedience. Like Esther, kailangan maging willing din tayo na mag-sacrifice to obey God. Ano ba yung mga kailangan natin isakripisyo? For us to be able to obey the Lord. But
courage doesn't mean, okay, that we always feel strong and courageous. Courage means that we persist even when we are exhausted and afraid. Si Esther, takot siya eh. Pero natutunan niya paano tumayo to become responsible. And pangatlo, commitment. Ang ginawa nila, Mordecai at Esther, nag-pray sila. Ano po? Alam nyo, marami tayong testimony about prayer. How God answered prayer. Alam natin, sumasagot ang Panginoon sa panalangin. Pero ilan lang sa atin ang nagpe-pray? Sa totoo lang. Okay? Fasting and prayer brings clarity and hope. To pray, to read your Bible. Alam nyo, after COVID, after ng COVID na ito, baka mabigat ka na. Nadagdagan ng timbang mo kasi kain ka ng kain. Baka meron ka ng insomnia. Bakit? Kasi puyat ka ng puyat. Ano mga pinagpupuyatan mo? Okay? Lahat ng mga pelikula, mga movie series, napanood mo na. Pero ang Biblia, nabasa mo na ba? Yan ang tanong. Ano po? Hindi mo malang binabasa yung Bible. Yung iba, panay lang ang FB. Okay? Facebook. Social media. Kaya kung ano napupulot, kung ano mga pinopost, ingat tayo mga kapatid sa mga pinopost natin. Tandaan niyo po ito, higit na mahalaga ang patotoo mo. Your testimony is too important. Okay? Mas higit na mahalaga ang testimony mo kaysa kung ano ang opinion mo. Kagaya ngayon, marami naglalabasan tungkol sa ECQ, GCQ, ano ba talaga, kailan ba ito hihinto. Iba't ibang mga opinion tungkol sa SAP, yung amelioration, tungkol sa ABS-CBN, kanya-kanya, inuman ng mga pulis, etc. Dapat, ang paghandaan natin, mga kapatid, ay yung pagbabalik natin sa church. Dapat, mas lalo tayong masigasig. Dapat, mas lalo tayong malago, committed, at mas malalim para sa Panginoon. Dapat, mas maganda na ang pagkakristyano natin ngayon kesa nung wala pa ang COVID na ito. When events seemed out of control for Esther and Mordecai, when the king dictated the ruin of the Jewish people, when evil was poised to triumph, God was at work. He worked through their dark days. The message is clear today. God is sovereign, even when life doesn't make sense. Life can be hard. Difficult times happen, and pain cannot be avoided. When life doesn't make sense, turn to God, not away from Him. Let the lesson today encourage you that God is always present in our lives. Happy Sunday, and God bless us all. Let me pray for you. Father God, thank you so much for today. You are good, you are wise, you are great. Salamat po sa kwento na ito na mayroon kami ngayon, natutunan, at dalayan ko, Lord, na patuloy mong pangunahan ang aming gawain sa mga sunod pa na linggo. Thank you so much, Lord, sa buhay po ni Esther, and may your will be done in our lives. In Jesus' name we pray. Amen. Let us once again declare God's work over our lives and what He will continue to do in our lives.
know that God is at work, even if we don't see it, and even if we don't feel it. So just continue to worship in Him, because He is greater, He is stronger. You are here, moving in our midst. Worship you, worship you. You are here, moving in our midst. Worship you, worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness.
You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Let's sing once again. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Let us pray. Mga kapatid, Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagpapala mo sa amin sa oras na ito. At nawa po sa mga pagpapalang tinanggap namin ay maging pagpapala rin kami para sa aming kapwa. Lord, may we continue to heed your calling to us, Lord God, to be courageous in different situation and to commit our lives to you. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga tagapakinig. Continue to be with us, O God. Protect us, Lord, from this virus. Ama, maraming salamat pong muli. Sa pangalan ni Jesus, itong aming samot dalangin. Amen. Amen. Happy Sunday.